Magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat ng taga-subaybay, mga kaibigan, nakikinig, naka-live po tayo ngayon. Nandito po tayo sa ating office. Doon sa naunang video, nung tayo nagpunta sa jogging area, pinangako ko po na ituturo sa inyo kung bakit sa ngayon nagbago ang panahon. In other words, nagkakaroon tayo ng problem sa virus, cancer, kung ano-ano mang klaseng sakit, kung bakit ganito, at saka ang buhay ng tao ngayon bumababa. Sabi ko noon, previously, na nung unang panahon, walang ganitong klaseng mga viruses, mga uri ng allergy, mga uri ng sakit, mga cancerous. At saka noon, pag nasugat ka noon, hihilom yan kahit dahon-dahon lang. Dahil wala pang gaanong bakterya, walang gaanong virus. Pero sa ngayon, pag nasugat ka, agad-agad mabavirus yan o kaya mababakterya yan, I should say. At pag hindi mo nasikaso yung sugat mo, mag-i-infect yan. Hanggang sa pag nag-infect yan at pinabayaan mo, hanggang sa ma-infect ka at baka ikamatay mo pa. At sa ngayon, minsan marami tayong nababalitaan na uri ng sakit. Meron tayong sinasabing cancer of the blood, cancer of the brain, cancer of the bones, cancer of the lungs. Kaya maraming uri ng cancer. Actually, yung salitang cancer, wala namang talagang sakit na cancer eh. Ang salitang cancer ay tumutukoy po sa klase ng infeksyon o kaya sakit na hindi na magamot. Cancerous. Kaya kapag minsan sinusurkat, ano bang sakit niya? Cancer. Yung salitang cancer ay ginagamit lang pero hindi yan sakit. Yan ay tawag lang sa mga sakit na hindi na magamot. Meron kaming isang estudyante sa academy. Ngayon ko lang narinig ulit, bagong klase ng cancer, cancer of the tongue. Minsan kasi, lalo na kung lahi-lahi, nakukuha sa lahian, may mga nauna o kaya ninuno, ang sakit nila ganon. Pero nung unang panahon, hindi ganitong ang nangyayari. Kasi ang buhay ng tao noon, mahaba, 300, 200. Pero sa ngayon, sa akin na pag-aralan sa Divinity, Doctor of Divinity, is that 60 ang limit ng buhay ng tao. Para bang generally, 60. Pag ngayon, if you live beyond 60, biyaya po ng Diyos yan. Pero ganun pa man, ang buhay natin ay hawak pa rin ng Diyos. At ang maganda dito sa business na front row, hindi lang sa tuturuan ka kung paano kikita, tuturuan ka rin kung paano mabago ang buhay. Isa sa purpose din natin sa ating programa ay matulungan natin ang mga tao na magkaroon ng healthy lifestyle. Kasi minsan, hindi natin, may mga tao kasi na kumakain by test o kaya enjoyment lang. Pero sa akin ngayon, kumakain ako by principle. Maaring sa tingin mo yung ampalaya hindi masarap, yung gulay hindi masarap, pero hindi mo alam by principle, yon ay nakakatulong sa atin. Minsan din, ang pag-inom ng soft drinks ay just to satisfy the thirst. Pero isipin mo na walang nagagawa yan, walang naitutulong yan sa ating health. At hindi lang yan, yun nga, sinabi ko noon, marami akong kilala. At sinabi ko nung una na may kilala akong doktor nang nag-retire, binuhos ang kanyang buhay sa bisyo, lalo na sa pagmamadyong. Nakalimutan na niya
ang kanyang napag-aralan na dapat na ang tao iinom ng tubig. 8 glasses of water a day. Minimum yan. Eh dahil sa na-enjoy niya yung Mahjong, alas 6 hanggang alas 10 ng gabi, kung iinom lang daw siya, kalahati lang ng baso para hindi siya maistorbo. Baka daw iihi siya, baka lulukuhin siya doon sa Mahjong. Hanggang sa nasira ang kidney. Hanggang sa ang katawan yung katawan hindi sa edad, hindi fitted sa edad. Di ba sabi ko noon, may mga tao na bata pa ang taon pero yung itsura matanda na. At may mga tao rin na hindi nila naisip yung kinabukasan, yung kasalukuyan lang ang nakikita nila. Ang sarap uminom ng alak, ang sarap manigarilyo, ang sarap kakain ng masibo, matataba, pero hindi natin naiisip na lahat ng mga ito ay nakakasira sa ating katawan. Ganun pa man, para hindi po tayo lalayo sa pinag-uusapan natin, pinangako ko noon na saan ba nanggagaling ang mga bakterya? Saan nang manggagaling ang mga virus na ito? Hindi ba noon maganda ang panahon noon, di ba? Pag December, nai-enjoy natin. Summer hindi gaanong mainit at hindi gaanong mapuso ang panahon noon. At lahat ng mga agricultural production ay maganda. Pero ngayon, anong nangyayari? Maraming uri ng sakit, maraming uri ng virus. So bagay na sa Biblia naman kasi, na in the last days, magkakaroon din tayo ng pestilence. Sa term ng Biblia is pestilence. Pamin. Ibig sabihin, itong pestilence na ito, yung bigla na lang sabay-sabay na kamatayan ng mga tao, animal. Sa Biblia kasi yun pati digmaan, pati, yung sinabi rin ng Biblia na yung mga tao magiging traidor sa bawat isa. Nasa Biblia yan. Pero ngayon, ang pag-aaralan natin ngayon is the ozone layer. Pakiano nga. Sa lahat naman siguro, pag ikaw ay nag-grade 6, nag-high school, sa college, napapag-aralan natin ito. Pero siyempre, iba yung napag-aralan natin talaga, na-master natin talaga. Kaya, ganun pa man, i-simplify natin. Excuse me. The ozone layer. Ano ba itong ozone layer? Alam po natin na ang mundo natin, ito ay binabalot ng ozone layer. Parang silupin ito na binalot ang mundo. Protection yan laban sa radiation na manggagaling sa araw. Kasi itong direct na radiation galing sa araw, nakakasakit yan. Kaya meron tayong ozone layer. Pero alam niyo ba na ang ozone layer nasira na? Pero, okay, tingnan natin sa ginawa nating outline. Ozone layer depletion causes increase of ultraviolet radiation levels at the Earth's surface, which is damaging to human health. Yung pagkasira ng ozone layer, yung pagkasira nito, ito yung nagdulot na maraming uri ng sakit na nakaka-affect sa kalusugan ng tao. Pero hindi po natin linagay dito sa outline, ipaliwanag ko na lang. Hindi natin ilagay dito na papaano nasira ang ozone layer. Well, alam naman natin dahil sa fluorocarbon dioxide, usok ng gagaling sa silupin na nasusunog, galing sa sasakyan, galing sa mga malalaking factory, lahat ng mga chemicals na pupunta sa ozone layer kaya nasira. Ayon sa pag-aaral, 1975 and below, maganda pa. But 1975, 1975
70s starts the destruction of the ozone layer. Kaya noon, nung hindi pa nasira ang ozone layer, kahit kahit diyan ka sa under the sun ka maghapon. Nung bata ako, nakikita namin yung mga magulang, pati ako nga doon, natutong mag-harvest kahit maghapon ka. Pero subukan mo na tatayo dyan sa under the sun maghapon, magkakasakit ka. Yung 10 to 3 p.m. in the afternoon, nakaka-allergy na yon. Ngayon, pero noon, hindi. Pero dahil sa dami ng mga chemicals, sa sinasabi nating carbon dioxide na nakasira sa ozone layer, usok ng sasakyan, kaya nga po, meron tayong batas just to protect our environment. May batas na ang mga sasakyan na magpapa-register ng sasakyan, kailangan dadaan ng emission test. Pero bakit kaya? Marami nakapa-register ng sasakyan ngayon na sobrang kapalang usok ng kanilang sasakyan. Yan ang problem sa atin bansa corruption. Pwede mong bayaran yung emission test para makapasa ka. Yan ang problems natin. Kaya hindi nasusunod. Nung nasa Amerika ako, ang maganda nung nasa Amerika ako, ang diesel kasi doon mahal. Nakikita mo yung sasakyan na diesel, walang usok. Bawal talaga. Basta nakita sa camera, sa bagay doon maraming camera. Basta nakita nila dyan na may usok ng sasakyan mo, mamaya yan, nandyan na yung pulis, susundan ka. At saka, ganun doon ka-istrikto. Wala kang nakikitang dumi sa nagtatapon ng basura sa dagat kasi madisiplina sila. Yan lang ang maganda sa US. Pag maraming nagkaka-asthma dito, pero kapag nasa Amerika na, matanggal yung asthma. Ay siyempre, 2013, 2016, umuwi ako. So nakita ko yung maganda environment nga talaga sa US. Pero dito sa Pilipinas, punong-puno ng usok. Yan ang problems, kawalan ng discipline sa ating gobyerno. Ngayon, ang mga usok na ito ang nakasira sa ozone layer. Hindi niyo ba alam na ang ozone layer is wider than United States of America, ang damage. Yun ang dahilan kung bakit sobrang mainit na ang panahon. Yun ang dahilan kung bakit nakakalusot ang radiation ng araw sa lupa. Kaya dahil dito, dinadamage na ang health ng tao. Next, tingnan natin. Itutok mo doon. Negative effects of the destruction of the ozone layer increases in certain types of skin cancers, eye cataract, and immune deficiency disorder. Pag sinabi natin immune system deficiency disorder, nakaka-affect sa immune system ng tao. I-explain natin mamaya yung immune system. And also affect plant growth, reducing agricultural productivity. Kaya hindi magandang hani ngayon dahil sa, yun nga, maraming nasisira dahil sa pagkasira ng ozone layer na nagbibigay ng ultraviolet. Next. Ngayon, pag i-connect natin yan sa Biblia, sa Revelation chapter 16, verse 8, ito ang sinasabi. And the fourth angel poured out his vial upon the sun, and power was given unto him to scorch men with fire. Okay. Ito kasi ay revelation. Ito ay ang bagay na ito ay ipinakita na ng Diyos by vision kay John the Beloved. Siya ang sumulat dito. Na ang nakita niya, ang angel na ito, marami pa, pero siyempre ito yung related sa ating topic. May mga 7 angel kasi doon na magpo-pour out ng galit ng Diyos sa lupa.
So, ito lang pag-aralan, marami pa. Ngayon, and the fourth angel poured out. Yung pang-apat na angel, ibinuhos yung galit ng Diyos sa lupa. Kung saan, yung araw ay parang apoy na, sobra ang init. At ang mga tao ay masusunog. Ngayon, ayon sa science, yung araw, yung ozone layer, I should say, na nakukover sa araw, unti-unting nadadamage. At kung darating ang panahon na totally na masira na yung ozone layer, that is the time na matutupad ang sinabi ng Bibliang ito. So gusto ko lang patunayan sa inyo na ang sinasabi ng Biblia ay pareho din dyan sa science. May mga science kayo na hindi naniniwala sa Diyos. Yun ang sinasabi naman ng Biblia na karunungan sa tao ay karunungan ng Diyos ay kabubuhan sa tao. Ang problema natin, maraming nangangaral ng relihiyon, salita ng Diyos, na hindi naniniwala sa edukasyon. Alam niyo ba na ang Biblia ay punong-puno ng education yan? May math dyan, merong philosophy dyan, may logic dyan, merong medical dyan, at merong din science dyan. Kaya pag kinokonek natin yan, tama ang sinasabi ng Biblia at tama yung sinasabi ng science. Na darating ang sinasabi ng science na dahil sa pagkasira ng ozone layer, nagkakaroon ng maraming uri ng sakit dito sa lupa. At tama naman yung sinasabi ng Biblia. Ang sabi ng science, kung ang ozone layer, if the ozone layer will be totally damaged, and that is the time na ang tao dito sa mundo masusunog. Kaya ito ang hindi nare-realize ng tao. Kagaya ng mga may sasakyan, mausok. Wala silang pakialam kung anong mangyayari. Pero ang gusto ko lang sabihin dito na totoo ang sinasabi ng Biblia. Ngayon, hindi masama ang kumita ng pera. Hindi masama yung yayaman ka. Pero kailangan balance. May panahon ka para sa Diyos at may panahon ka rin para sa trabaho at para sa sarili natin. Dahil sa ayaw at gusto natin, iiwan din natin ang mundong ito. Pero hindi pa natin alam kung kailan. Ngayon, ang sabi naman ng Biblia, binigyan tayo ng Diyos ng responsibility. Ano ba yung responsibility? Sabi ko noon, binigyan tayo ng buhay. At binigyan niya tayo ng responsibility that we are the best or we should be the best stewards of ourselves. Binigyan niya tayo ng kalusugan, kaalaman na sinabi noon kay Adam na siya ay magtatrabaho para mabuhay. Kaya kailangan tayo magtrabaho para mabuhay. Kaya nga sinasabi ko noon, dahil ako po ay member ng Front Row at nais kong i-promote ito kasi alam ko nakakatulong. Marami pong aywan ko, hindi natin, ang tao talaga, ang hirap nating masatisfy. Bakit daw na sobra akong busy? Bakit daw ako pumapasok sa ganito? Sa dami ng ating tinutulungan ng mga missionaries, sa dami ng ating mga tinutulungan ng mga estudyante, kailangan din ako kumita para mas maganda yung, alam niyo, napag-aralan ko sa philosophy, isa rin akong doctor of philosophy. Ang totoong successful na tao, yung meron kang tinulungan. Yumaman ka nga, wala ka namang natulungan. Mamatay ka na wala kang natulungan. Pag may natulungan ka, you are the most successful person. Kaya ang ginagawa ko, gustong makatulong at ito yung paraan. Total dito, ang maganda dito sa Front Row, kahit dito ka lang sa office, chatting lang, video ka lang, calling ka lang, andyan na. Online selling nga. Hindi naman kailangan araw-araw na pupunta doon. Kung meron akong time, patawag, ganito, mag-introduce. Pag meron tayong mga counseling, halimbawa maraming nagpapakonsulta,
ano yung gawin, ganitong nararamdaman, siyempre i-introduce natin. Kasi ngayon, ang yan mo nga sa ano, doon tayo sa medical. Yung sinabi ko kanina, doon sa ozone layer, alam niyo ba na sa ozone layer, ang effect yan, yung nakakasira, nakakadamit sa ating immune system. Sinabi ko noon, ng ating immune system, yun po yung linagay ng Diyos na doktor sa ating loob. Na lumalaban ito sa mga bakterya, lumalaban ito sa mga virus na naiinom natin. Kasi minsan hindi natin naiiwasan, hindi natin sigurado yung mga ating kinakain, bumili ka ng tubig. Hindi mo alam, baka hindi natin masigurado. Ang alam mo, malinis yan. Pero minsan, siyempre, karamihan naman sa sakit, inakukuha kasi sa kinakain natin, iniinom natin. Kakain ka ng restaurant, minsan hindi natin alam, hindi natin ka-sure kung paano kalinis yan. Kaya meron tayong immune system ilinagay ng Diyos sa ating sarili para yan ay lalaban. Ang problema natin, halimbawa, to make the story short, alam natin maraming mga tao na namatay sa COVID. Alam din natin mga doctors, mga espesyalistang doktor na namatay sa COVID. Ang totoo, na-confine din ako sa SLU noon, na COVID ako, severe infection. At ang doon, isang dahilan na ni-stress ako, ang hospital, tumatawag sila ng hospital sa Cordillera, sa Tarlac, sa Region 1, kung pwede ako i-transfer kasi threat daw ako sa hospital. Medyo unconscious na ako kasi grabe. Pero alam nyo, ang sabi ng kaibigan kong doktor, kung sakali na i-transfer natin ito at namatay sa daan, baka may kakayahan ng family na ididemanda tayo. Mag-ano lang tayo ng COVID specialist. At alam nyo, meron akong 5 doktor at to make the story short, sabi nitong COVID specialist, ang maganda lang sa inyo, malakas ang iyong immune system. So, ang ibig sabihin, nung ako na-infect, at least hindi ako namatay kaagad kasi malakas ang katawan ko na lalaban pa sila sa virus, sa COVID. Hindi ko naman ibig sabihin na pag na-COVID ka, yung immune system natin talagang mahihirapan. Pero kapag mahina yung immune system mo, agad-agad mamamatay ka. Pero kapag malakas yung immune system mo, at least madidelay yung pag-penetrate ng virus. Ang maganda lang, gumagamit na ako noon ng ganito. Lux White, at saka gumagamit din ako ng ganito. Lux White Enhance, Lux White Renew. Ito anti-aging. Ito naman antioxidant. Ngayon, ang point ko dito, hindi ito mga gamot. Pero ang mga ito, food supplement na nakakatulong to para lumakas yung ating immune system para hindi tayo basta-basta mai-infect, hindi tayo basta-basta. Kagaya noon, hindi naman, ang ibig kong sabihin dito is, hindi ito yung gamot. Dahil alam naman natin ng COVID virus, malakas yan. Ginamitan ako ng Remdesivir. During that time, mahal ang Remdesivir, 18,000. Hindi ko alam kung 12 shots ang ginamit sa akin. Pero ang sabi lang ng isang COVID specialist, maganda nga lang po, malakas ang iyong immune system. Kaya bago matalo ang aking immune system, nandyan na yung Remdesivir. Marami akong kaibigan na dahil sa walang mabili, naghahanap pa sila ng Remdesivir na matay na kaagad. Mahina ang immune system. At hindi lang naman COVID ang kinakatakutan at kinakamatay ng tao eh. May nagkakasakit ng cancer, may nagkakasakit ng kung ano-anong sakit dahil mahina ang immune system. Ang immune system natin, sinasabi ko kanina, yan ang lalaban sa mga bakterya, mga virus.
Kaya ang immune system natin, alagahan natin sa pamamagitan ng pagkain na masustansya, halimbawa, mga gulay-gulay, mga fruits, at pag-inom ng tubig na 8 glasses minimum a day. At sa tulong din nito, antioxidant, immune system booster. Pakita mo nga dyan. Lux White is enhanced glutathione. It is considered as master antioxidant. It is also an extremely important cell protectant. A primary protectant of skin, lens, cornea, retina against radiation damage. It is also aid in detoxifying the liver, kidneys, lungs, and other organs. Glutathione is also widely used globally for its skin whitening and lightening side effect. Nang ibig sabihin ito, ang glutathione na ito, ang Lux White na ito ay nakakatulong para malinisan ang ating liver, ang ating kidney, ang ating lungs, or anumang organ. At alam natin na itong glutathione, alam ng mundo na ito ay nakakatulong sa pagputi. Well, nais ko lang sabihin, hindi naman ito nakapokus iyong para puputi ka. Pero isa sa effect nito, ang importante dito, antioxidant. Palakasin po yung ating immune system. Pero meron siyang regalo. Bukod sa kinagamit mo, bibigyan ka ng regalo, pagagandahin ka, nakakatulong para puputi ka. At ganitong anti-aging din, para hindi basta-basta maging matanda ang itsura mo. Tutulungan, kasi the more na healthy ang skin mo, the more na malusog ka. Kasi minsan ang sakit, nag-start sa skin eh. Kaya kailangan natin ito, antioxidant, Lux White, and Lux White Renew. Ito yung anti-aging. Ito yung mga ginagamit ko. Kaya nagpapasalamat ako mula nung na-COVID ako. Alam niyo yung na-COVID ako? Para akong bata na nag-aaral maglakad. Hindi ko patuloy akong gumamit na ganito at nakatulong hanggang ngayon. Ngayon, ang lakas-lakas natin. Palaging sinasabi, healthy and strong, feeling young. Kaya kailangan po natin ito. Ngayon, ang tanong is, ang mahal naman, what is 2,900 kung ma-hospital ka? Kaya, sabi ng iba, hindi naman kailangan yan, manalangin ka lang. Tama naman, number 1 ang panalangin. Pero alam niyo ba ang Diyos, binigyan din tayo ng katalinuhan at magpasalamat tayo na binigyan tayo ng Diyos ng paraan para matulungan natin ang ating katawan. Sabi nga ng Diyos, alagahan natin ang sarili natin. Palakasin natin yung immune system. Ngayon, hindi rin pwedeng sabihin na kalukuhan ang sinasabi dito. Ito po ay approve ng FDA. Meron tayong sinasabing medico-legal. Hindi ka pwede mag-declare ng isang effect ng vitamins, food supplement na hindi totoo. Pwede ka makulong. At sa awa ng Panginoon, will known ang Lux White. Alam naman natin sa programa ni ano yun? Willie Villami, tutuktubin. Imagine yan, naririnig natin at merong 10,000 na galing sa Lux White. O, imagine yan. Ibig sabihin, araw-araw, minsan, 3 tao, 5 tao, di 50,000 a day. So, ibig sabihin, malakas ang Lux White. Ang daming gumagamit, million of Filipinos ang gumagamit. Hindi nila kayang ibigay yan kung hindi malakas ang binta. At kung bakit itinutulong sa tao, kasi yun naman kasi ang front row eh. Yun kasi ang isang concept, yung makatulong tayo sa tao. So, ito po yung dahilan kung bakit binibuild up natin, ini-invite ko kayo ngayon. Isang tanong din, baka fake yan? Totoo, maraming fake. Ay, siyempre, alam naman natin ng sindikato para kumita rin sila dahil alam nila na ang Lux White product ay malakas.
Kaya marami rin nag-o-offer, kaya mag-ingat po kayo. Baka merong nagtitik sa inyo, ganito, kung gusto mo ito, alamin mo muna kung yan ba ay member ng Frontpro. Tignan mo muna, siguruhin mo. Ngayon, I should say, pasensya po kayo. Ngayon, kung gusto niyo makasigurado, tawag kayo sa akin. Doon sa Hong Kong, meron tayong business partner doon, si Aprilin Santiago. Doon naman sa Canton Ilocos Sur, andyan si Ma'am Irene Chan sa Canton City. Pakita mo nga. Pasensya kayo, itong mga staff natin medyo ginanahang makinig, kaya ayan. Sa Canton City, dyan si Irene Chan. Sa Hong Kong naman, andyan si Ma'am Irene Santiago. So, para sigurado na hindi fake ang ginagamit nyo, tumawag kayo sa kanila o kaya tumawag sa akin. Sa akin naman, pwede kayong tumawag sa, pakita mo nga, yung number. Ito pala, si Irene Chan, yung kanyang pangalan din, ang kanyang account sa FB. Irene Chan, lalabas na yon. Si Aprilin Santiago, yun din ang kanyang pangalan. Ako naman, Doxy Laking. Ayan. Doxy Laking ang account natin sa FB. Sa email, docdayogo@yahoo.com. Sa mobile naman, 0917-505-3049. Ngayon, ang problems natin, mahal. Sabihin natin mahal. Pero yun nga, what is 2,900? Pakita mo yung price. What is 2,900? Kung na-hospital ka, mas malaking, yan, mas malaking gastos yan. Mag-member ka kung gusto mo. Mag-member ka sa Frontpro. Pag nag-member ka, you can gain 15%. Yun po yung price. 2,980. Kung member. Kung hindi ka member, yun, 2,980. Pag member ka na, kahit matagal mo nang gamitin yun, kasi ito yung product na hindi ang daming mga companies na lumalabas. Pero ito yung products na pang forever, hindi yung ngayon lang. Ang daming mga kumpanya na wala na. Pero ito, Lux White, international ito at malakas to, siguradong tuloy-tuloy. Siyempre, gagamit ka ng 10 years. Pag nag-member ka sa Frontpro, entitled ka, kung user ka, entitled ka sa 50% discount. Pakita mo ngayong price, 2,980. Magkaano kung sakaling member ka? 1,400 something. 170. Kaya mga kapatid, taga-subaybay, at ganoon din sa mga pastors, hindi po ito masama. Makakatulong pa tayo. Kung meron kayong members na may kakayahan, kasi hindi naman ito kailangan full-time, araw-araw ka na nandyan nagbibinta. Hindi po. Halimbawa sa akin, sa office ako, isang oras lang nandito, nag-video tayo. Yun din ang gawin ninyo. Nasa inyo na yan kung paano kayo makahikaya at makakonvince ng tao. Ano magparaan. So sa mga pastors, mga staff, mga members ng church, privilege po natin. At least ito, hindi po ito fake. Hindi tayo masisira dito. Sigurado ito. At makakatulong tayo. Alam ko na hindi ito masama kung ang purpose natin ay makatulong, magkaroon ng income para sa ating pamilya at para makatulong din tayo sa iba. Ngayon, kung meron po kayong katanungan, inuulit ko, pwede kayong mag-text, pakita mo nga ulit. Pwede po kayong mag-text sa akin
0917-505-3049, sa email docdayogo@yahoo.com, sa account docsi Laking. At dito, hindi lang business ang pinag-uusapan. Meron tayong counseling program. Pag may ano kayo sa medical, may mga kaibigan po tayong mga medical specialist. Kung meron din kayong problem sa legal, may mga kaibigan din tayong law experts. Kaya any problem, pwede niyong itanong sa ating programa. Dakilang Diyos at dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa pagkakataon ipinagkaloob po ninyo. Inihiling ko na patawarin niyo kami sa lahat ng aming kasalanan. Inihiling ko po na ang lahat ng tagapakinig, kayo pang mag-bless sa kanila. Inihiling ko na kayo ang patuloy na mag-protect sa kanila mula sa COVID. Inihiling ko rin na ako at ang mga staff dito, tulungan niyo kami na patuloy na magbigay ng kaalaman sa mga tao para matulungan din namin sila, lalo na sa kanilang kalusugan. Inihiling ko rin, Panginoon, na i-bless po ninyo ang aking dalawang partner sa business, si Aprilin Santiago at si Madam Irene Chan. Inihiling ko na tulungan po ninyo sila. At kung meron din mga tao na nangangailangan din ng kanilang kaligtasan, kasi importante din ang kaligtasan ng kaluluwa, tulungan mo rin sila at bigyan mo sila ng kaligtasan. Iparamdam mo sa kanila ang pag-ibig po ninyo, Panginoon, na sa pamamagitan ng pananampalataya, pagtanggap kay Kristo, sila po ay papatawarin ng Diyos at magkaroon ng kaligtasan. At kayo rin, Panginoon, ang mag-bless sa lahat po ng mga kapastoran na tulungan na kinakapok sa budget, tulungan po ninyo sila at ma-introduce po nila ang business na ito na makatulong din sa kanilang member. Kaya hinihiling ko, Panginoon, na patuloy din kayo na mag-protect sa amin mula sa COVID. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po at magandang hapon po sa inyo. God bless.